Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabagyong bisperas ng undas ang buong puwersang tinututukan ng GMA Integrated News. Nakahimpil tayo sa iba't ibang terminal, pantalan, paliparan at mga expressway. Binabantayan din natin ang lagay ng mga probinsya, lalo sa Northern Luzon na naapuruhan ng Bagyong Leon. At live naman ako rito sa Manila North Cemetery para ihatid ang latest dito. Gayun din para kumustahin ang iba't ibang sementeryo sa bansa. At unahin na natin ang latest sa isang sementeryo sa Marikina kung saan bistado ang hindi umano otorisadong pag-ukay ng mga labi kung kailan pa naman mag-uundas. Nakatutok doon live si Ivan Mayrina. Ivan, anong senaryo ang dinatna ng mga dalaw dyan kanina? Emil. Yes, Emil, habang karamihan sa mga kababayan natin ay naglilinis ng puntod, nagtitirik ng kandila o nag-aali ng bulaklak sa himlayan ng kanilang mga yumao, dose-dose ng mga buto ang hinukay, nilabas sa mga nicho at tila itinambak lang dito sa sementeryo sa Marikina. Wala sa ayos at tila nakatambak lang ang ilang mga buto na dinatna ng mga tauhan ng Marikina Health Office sa Barangka Cemetery kaninang umaga. Nakarating sa lokal na pamahalaan ang report ng pag-exhume o paglabas sa mga labi kung kailan pa naman mag-uundas. Sa opisina ng administrador ng sementeryo na si Renato Beltran, nakapaskil ang anunsyong hanggang 5 taon lang pwedeng manatili ang mga inililibing doon. At kapag hindi tinanggal ng kaanak, ay ilalagak ito sa ossuary ng sementeryo. Kumbaga sa paupahan, 5 taon lang ang kontrata sa upa ng mga apartment type na nicho at pagsapit ng takdang petsa, sa pilitang tatanggalin ang umuupa. Si Grace Mag-atas inabutan naming umiiyak sa sementeryo. Nakita niyang larawan ng mga tambak ng butong nakatiwangwang at nang puntahan ng puntod ng ina, wala nang lapida at may nakalibing ng iba. Hindi niya naitagong lungkot, galit at pagkadismaya sa tila kawalan ng dignidad at respeto sa ginawa sa labi ng mahal na yumao. Sobrang sakit po. Kasi siyempre yung tatay ko hindi ko na nakuha tsaka hindi ko na napupuntahan eh. Tapos ngayon yung mama ko na dito sa malapit na wala pa. Kinumpronta ni Grace ang ilang taon ng caretaker ng puntod ng ina na inaabutan daw niya sa bawat pagbisita. Pero wala ring maisagot kundi iturong sinasabing ordinansa. Hindi rin masabi kung saan hahanapin ang labi ng ina ni Grace. After 5 years kasi pwede nang sa batas naman yun. Maring kinondena ng Marikina City Hall ang nangyari at agad na sinibak ang administrador ng sementeryo. Oo nga't may ordinansa pero nakasaad din anya na hindi dapat nakatiwangwang ang mga buto at inilagay dapat sa ossuary. Malinaw din sa bawat exhumation o paghuhukay, may permit dapat na kinukuha mula sa City Health Office, bagay na hindi maipakita ng pamunuan ng sementeryo. Hindi mga autorisadong pag-uhukay ito. Violation pwede sa sanitation code sa exhumation na ginagawa. Karamihan sa nakita namin, wala pang permit na kinuha. At nung hinukay, hindi inilagay sa tamang lagayan tulad ng ossuary. Nakakagalit, kinukondena natin ito. Sinampahan na ng reklamong administratibo sa pagpapabaya sa tungkulin ang administrador ng sementeryo at 5 mga sepulturero na nagsagawa ng paghuhukay. Gayon din ang reklamong kriminal ang 6 dahil sa paglabag sa sanitation code. Posible ring may iba pang mga madamay sa tinawag ng City Hall na tila galawang sindikato. Pinubutas nila at ini-exhume nila yung mga nasa nicho para ipagbili, pabayaran doon sa gustong magpalibing. Ngayon, ang sabi sa amin, ayon doon sa nakausap ko kaninang isa sa mga nagrereklamo, siningil sila ng 20,000 piso, 20,000. Emil, pansamantala ang pamunuan ng sementeryo ay nasa ilalim muna ng City Health Office ng Marikina. Wala pa tayong aktual na bilang, Emil, na mga na-exhume o yung mga nailabas na mga nicho dahil wala pa raw malinaw at malinis na listahan galing sa dating pamunuan. Pero pag siguro ng Marikina City Health Office ay properly labeled naman itong mga na-exhume na mga labi at magtatalaga raw sila ng tao na haharap sa mga maghahanap ng labi ng kanilang mga yumao. Emil.
Ivan, mayroon kang isang na-interview kanina na hindi niya alam kung saan hahanapin ang labi ng kanyang yumaong ina. Ang nais ko malaman ano po ang gagawin ngayon ng Marikina City Health Office sa mga naghahanap sa labi ng kanilang mga kaanak? Paunang impormasyon, Emil, tinawagan natin ang City Health Office at nai-relay na rin naman natin ang impormasyong ito. Kailangan nila mag-submit ng ilang mga requirements. Unang-una, kailangan may sisidlan sila na maayos sa mga labi kung kukunin nila. Kailangan may mga patunay na sila nga ay kaanak nitong mga labi ito at ilang pa mga requirements. Ang pangako ng City Health ay may mag-handle, may taong tututok dito sa mga maghahanap sa kanilang mga yumao at ipapaliwanag lamang ang kanilang mga requirements. Yun nga lang, holiday ngayon, Emil, at medyo limitado ang kanilang manpower. Pero hanggang ngayon at kahit undas ay meron daw haharap sa mga maghahanap ng labi ng kanilang mga yumao. Ivan, bukod dyan sa Marikina City, meron ding kahalintulad na insidente. Nangyari din ang ganyang pag-ukay sa labi naman ng isang sementeryo sa Caloocan City kamakailan. May batas bang nagsasabi na bawal ang basta-bastang paghukay ng labi nang hindi inaabisuhan ang kaanak ng mga yumao? Yes, Emil, mahalagang parte yung abiso sa kamag-anak ng mga yumao dito sa exhumation o yung pagkuha ng mga labi mula sa mga nicho. Dito sa Marikina halimbawa, ang mahalagang kondisyones ay abandonado na o hindi na pinupuntahan yung labi o yung nicho ng mga kamag-anak niya. Kaya ang assumption ay pwede nang tanggalin. Pero dito sa kasong ito, yung na-interview natin kanina nga, Agosto lamang daw, huling pasyal niya dito. Kaya malinaw na hindi pinapabayaan itong nicho. Kaya laking gulat niya nang biglang nagkaroon ng ganitong development. At Emil, siyempre malinaw din sa Sanitation Code of the Philippines na hindi basta-basta pwedeng hukayin ang isang nicho at kunin ang mga labi nang walang permit ng City Health Office at walang tamang proseso sa exhumation. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Winasak ng storm surge o daluyong ang ilang struktura sa Cagayan, kabilang ang isang bahay at seawall. Meron pang na-videohang nilamon ng daluyong. Panoorin sa pagtutok ni Jonathan Nandal live mula sa bayan ng Santa Ana. Jonathan? Mel, itong nasa likod ko, ito yung bahay na sinira ng storm surge. Ito naman nasa gilid kong isa, yung resort na kinain ng dagat yung 2 cottage at 2 villa. Actually, Mel, maayos na yung panahon ngayon dito at hindi na rin kalakasan yung hangin. Wala na ring storm surge signal warning, pero sa mga oras po na ito, nakakatakot pa rin yung mga dambuhalang alon sa tabing dagat kasi meron ding high tide ngayon. Winasak ng storm surge ang seawall, resort at isang bahay sa Barangay Sentro, Santa Ana, Cagayan. Pinabagsak ang mga pader, gumuho ang mga sahig, kinuha ng dagat ang mga pundasyong buhangin sa ilalim. At sabi po ng mga residente, nung nasira yung seawall, yung alon lumabot daw ng lagpas tao. Actually, sabi nila, umabot pa nga raw hanggang dito sa may bubong na ito. At yung storm surge na yon, naging mapinsala dahil kinain itong kubo na ito, bubong, yero na lang. Yung ibang parte, nilamon na po ng dagat, kinain na po ng alon. Pati po yung mga lupa dito sa parte na ito, kinain na rin daw ng dagat. Tingnan nyo itong ilalim ng bahay, oh. Butas na. Bahay nila Josefina ang sinira ng storm surge. Maawa ako sa anak ko. Bakit po? Kasi Siya ang nagpagawa yan sa bahay namin. Ang tulong sana yung paglipatan namin. Sir, wala kami pagtirahan dito sa Akpas. 20 years na po kaming nakatira dito. Ngayon lang nangyari na tumaas ang dagat. Ayon sa nakausap naming mga residente, nang umakyat ang alon, tumapon ang tubig dagat hanggang dito. Pero sabi ng munisipyo, no build zone o wala dapat istruktura 40 meters mula sa high tide level ng dagat. Palisin na natin yan. Yung bahay nila, too much na nasa dagat na talaga. Actually, wala po kaming issue mga permit sa mga zoning permit sa mga yan. Wala po. Kasi alam po natin na illegal talaga. Natagal na po yan. Wala pa ako sa pagka-mayor, nandyan na po yung mga yan.
Ang nasirang seawall, mga residente mismo ang nagpagawa na hindi raw aprobado ng munisipyo. Handa naman daw si Mayor na tulungan ang mga nawasakang ari-arian sa daluyong, pero ire-report daw nila sila sa DENR para maimbestigahan. Sa Apari, nilamon din ng storm surge ang Fisherman's Wharf na ito. Pati ang pavilion sa Maura Beach, kinain ng dagat ang pundasyong buhangin. Sa isla naman ng Babuyan, Claro, natuklap ang yero ng paaralang ito. Habang sa Santa Ana, binalibag daw ng dambuhalang daluyong ang bangkang pangisda ni Regime. Sana bigyan kami ng boss. Kahit kunting tulong. Kahit bangka na lang, boss. Ang isa pang ikinababahala ng mga taga-Cagayan, ang napapansin nilang paglapit ng dagat sa mga komunidad at unti-unting pag-atras ng lupa. Ang dahilan, climate change. Yung tubig ay parang lumalapit na dito sa may mga kabahayan dito sa gilid ng dito sa dagat. Sa lakas ng alon, na malaking alon, natitibag yung mga pampang. Apari alone is experiencing pagtaas ng sea level. There was a study presented to us by 2030, yung shorelines natin naakyat siya. At yung land area natin, usable land area natin, mababawasan. Unti-unti lumalapit yung shoreline natin sa mga residences attributed to our climate change. Mel, depensa na may-ari ng resort na nasira ng storm surge, meron naman daw silang business permit at nasa loob sila ng tinatawag na salvation zone. At nung pinagawa daw nila yung resort noong 2019, malayo pa daw sila sa dagat. Ngayon na lang daw talaga na umabante yung dagat malapit sa kanila. Yan mo ng latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa'yo, Mel. Jonathan, teka muna ha, naminsala nga yung storm surge diyan sa Santa Ana, sa Cagayan. Hanggang kailan pinag-iingat ang mga residente diyan sa bantang yan? Lalo na sabi mo, high tide ngayon. Jonathan? Sabi ni Mayor kanina, mga 3 to 5 days yung bibilangin bago bumalik umatras ulit yung level ng tubig dito sa kanilang dagat. Kasi kapag may bagyo, ganito daw talaga, lumalapit yung dagat sa mga lupa. So until then siguro, pinag-iingat yung mga residente na lumapit doon sa mga sa dalampasigan. Pero kanina may nakikita pa rin tayo medyo nandoon, malapit sa dalampasigan kahit malalaki yung mga alon, kumukuha sila ng mga kahoy, panggatong. Mel. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Umabot hanggang signal number 5 ang babala sa ilang bahagi ng Batanes kagabi, ang pinakamataas sa Pilipinas na nagdadala ng hanging kayang bumunot ng mga puno. Bagamat humupa na yan, may signal number 2 pa rin sa bayan ng Itbaya. At nakatutok si June Veneracion. Ganito kalakas ang hangin at ulang naranasan sa Batanes kaninang madaling araw, kung kailan itinaas ng Pag-asa ang signal number 5 sa probinsya dahil sa bagyong Leon. Mula sa loob ng Batanes PPO headquarters, ramdam na ramdam ang tila nagangalit na ulan at hangin. Kinaumagahan, katakot-takot na alon ang bumungad sa mga residente. Tinakpan din ng ilang establishmento ang kanilang mga bintana at pintuan para hindi masira ng hangin. Halos mag-zero visibility rin sa ilang bahagi ng Batanes. Ang hagupit ng bagyo, nag-iwan ng samut-saring putol na sanga ng puno at iba pang debris sa mga kalsada ng Basco. Gayon din sa Ivana. Bagaman may mga pag-ulan pa, nagtulong-tulong agad ang mga otoridad para alisin ang mga ito. Sinira rin ng bagyong Leon ang lumang simbahang ito sa Itbayat. Wasak ang ilang bahagi ng Santa Maria de Mayon Church na isa sa mga ipinatayo ng Dominican missionaries noong 19th century. Ayon sa DSWD, may 2,000 family food packs pang available sa Batanes at magpapadala pa sila ng karagdagang 5,000 food packs kapag bumuti na ang lagay ng panahon at ligtas ng bumiyahe.
Sa Pagudpod, Ilocos Norte, umabot sa malapit sa kalsada ang tubig dahil sa laki ng mga alon sa dagat. Kaya ang mga residente roon, itinaas na ang kanilang mga gamit. Pinag-iingat pa rin sila sa storm surge na nararanasan simula pa kahapon. Ilang kubo naman ang winasak ng malakas na hangin sa pasukin. Nagkalat din sa paligid ng dagat ang mga putol na kahoy. Naranasan din ang malakas na hangin sa Mountain Province, gaya sa Bontoc. Nagdulot naman ng power interruption ng bagyo sa Bauco. Nahulog kasi sa kable ang naputol na sanga ng isang puno. Agad namang nagsagawa ng restoration works ang mga tauhan ng Mountain Province Electric Cooperative. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Damay ang ilang sementeryo sa bansa sa epekto ng dalawang magkasunod na bagyo. Pero iba ang gumulat sa isang sementeryo sa Davao Occidental. Mga binutas na puntod para umano sa anting-anting. Nakatutok si Mark Salazar. 7 puntod, pare-parehong binutasan. Ikinagulat yan ng mga kaanak ng mga nakahimlay sa bahaging yan ng Tubalan Public Cemetery sa Malita, Davao Occidental. Hinala ng ilan sa mga kaanak ng mga yumao, may mga nagtangkang kumuha ng buto sa tuhod ng mga labi na ginagawang anting-anting na kung tawagin ay tuway-tuway. Iniimbestigahan na ito ng pulisya. Sabi ng barangay kapitan, sinakpan naman na yung as pero sa kanya, kasi siya man yung nandun sa area, parang wala man daw nawala dun sa bone parts ng nandun sa pansyon. Sa Dagupan, Pangasinan, pinangangambahan ng ilan ng posibleng pagbahana naman sa ilang sementeryo dahil sa ulang dala ng bagyong Leon. Baka bulan hindi ako makapunta kaya pinalinis ko na. Dumalaw na ako sa kanila. Pero may dating masukal at bahain tulad ng bahaging ito ng Roman Catholic Cemetery na tinambakan na ng lupa kaya napupuntahan na. Yung nandoon, ongoing po yung pag-clear po namin ng lupa at saka yung pagtatabon. Sa Manila South Cemetery, umabot na sa halos 4,000 ang dumalaw as of 2 p.m. kanina, base sa tansya ng pulisya. Tila kaunti pa dahil November 1 nung nakaraang taon, umabot sa 250,000 ang dumalaw sa sementeryo. Ang nakasanayan kasi ng ating kababayan na pumunta dito is November 1. Kung pwedeng pumunta yung iba na ngayon, makapunta na ngayon para hindi sila masabay sa crowd. Pumunta na sila. Then yung bukas naman, agahan na lang nila para yun na, ganun din, hindi sila masabay sa karamihan. Paalala pa ng Manila South Cemetery, bawal ang overnight at huwag na magdala ng mga bawal na gamit tulad ng nakalalasing na inumin, matutulis na bagay at sound system. Pinapaalalahanan din ng mga motorista na mayroong roadblock sa Vito Cruz sa Pote kaya hindi na makalulusot ang mga sasakyan. Meron tayong nakaantabay doon na e-trike, libre sakay po yun, handog ng Manila LGU para doon sa Buntes, senior citizen at PWD po natin. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok, 24 oras. Umabot na sa mahigit 100,000 katao ang bumisita ngayong araw sa isa sa pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa Pilipinas, ang Manila North Cemetery. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala kung anong mga bawal ipasok sa sementeryo, marami pa rin mga gamit ang nakumpiska ng mga otoridad. Narito ang report. Kung noong isang taon, nasa 900,000 ang dumagsa rito sa Manila North Cemetery mula October 31 hanggang November 2. Ngayon, inaasahan daw ng pamunuan ng sementeryo na mahigitan pa ito dahil sa mas pinahabang visiting hours. Kung dati 5 a.m. to 5 p.m. ang schedule, ngayon, pinalawig ito ng 2 oras at ginawang 7 p.m. ang closing time. Pero hanggang kanina, wala pang masyadong bumibisita. Mga kapuso, kumpara po sa parehong petsa at oras noong nakaraang taon, kung inyong makikita ang sitwasyon dito po sa Manila North Cemetery, wala pa hong masyadong tao. Ang binabanggito ng mga tagapamunuan ng sementeryo, abay, baka talagang nagsadya yung ating mga kapuso na bukas magpunta, 1 ng Nobyembre, o baka raw yung ilan natatakot na umulan dala ng bagyong Leon. Pero kahit wala pa masyadong tao, activated na ang e-vehicle carousel, ang libreng sakay papasok at palabas ng sementeryo. Merong pinili ng bumisita sa kanilang mga yumao habang kaunti pa ang tao. Ang holiday bukas,
sasamantalahin naman daw nila para sila'y makapagpahinga. Ayaw ko po yung sasabay sa marami. Oho. Mahirap po kasi pag marami. Pero dati po talaga, auno talaga po kami pumupunta. Opo. Ngayon lang po talaga kami pumunta ng maaga. Kasi inisip po namin, maraming dadagsa. Siksikan po, sobrang dami po. Na ano po kami, na napagod po kami at po kami, na high blood po ako nung time na yun. High blood po ako, sir. Taon-taon na lang paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad kung ano ang mga bawal na dalhin. Pero bakit kaya hanggang ngayon, ang mga nakukumpiska, ang dami pa rin? Ang dami nyo na ho nasita. Ano-ano ho itong mga bawal na ito na inyong nasita ho? Pabango, lighter. Vape po, vape. Vape, pati ho vape, hindi pa pwede. Okay. Yung mga matutulis na bagay. Ang lalaking ito na ilusot sa gate ang matulis na bagay na kanyang bitbit, pero pagdating sa loob, nahuli siya ng Manila SWAT. At bilang solusyon naman sa problema, sa paghanap ng mga batang nawawala, pinaigting ng Social Welfare Office ang pagkakabit ng parabang identification sa mga bata. Dito ho, dinadala yung mga chikiting, yung mga bata na kasama ng kanilang mga magulang, ililista ko sa papel na ito, sa log sheet, yung detalye ng bata. At meron hong pinamimigay na parabang mga sticker stub ang MSWDO. Tanungin ho natin kung para saan ito. Sir, para saan ho yung mga pinamimigay nyo na yun? Ang pinamimigay po namin na stub ay yung para po sa mga bata, para po kung sakaling mamawala sila, ay po pwede po silang pumunta sa amin para matulungan po namin. Kamustahin naman natin ang pagdadagdag ng biyahe sa Batangas Port para makabawi sa sunod-sunod na kanselasyong dulot ng masamang panahon. Nakatutok live si JP Soriano. Marami pa rin bang mga pasahero dyan, JP? Marami pa, Mel. Katunayan nga, talaga na hanggang sa mga oras na ito umaalis po yung mga barko at roro para pumunta sa iba't ibang probinsya para doon nga po mag-spend ng long weekend undas ang ating mga kababayan pagkatapos nga po ng Bagyong Christine at habang merong Bagyong Leon. Nakasadsad pa rin ang fuel tanker na ito isang linggo matapos tumagilid dahil sa Bagyong Christine. Pinoproseso na ang pag-aalis ng barko at naisumite na ang underwater survey rito sa Philippine Coast Guard. Sila mag-decide kung yan ay towing nila or isasalvage na. Di naman anya sa gabal ang binagyong barko sa mismong pantalan. Sadyang matagal lang ang turnaround o aktwal na pagdaong at paglalayag muli ng mga barko sa dami ng mga isasakay na pasahero at dahil sa sungit ng panahon. Ang delivery truck ng mga itlog na minamaneho ni Angelito 6 na oras na sa pila nang makausap ko. Naghihintay ng sasakyang roro papunta sa Port of Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Oo, yun ang isa undas. Tapos dumaan pang bagyuhan. Kaya ganun nagkakaroon ng matagal na biyahe. Maalon. Yun ang isa. Pinamamadali ng pamunuan ng Batangas Port ang pagkasakay ng mga pasahero at pinadagdagan ang biyahe. Kahit namin naka-relax order at nakita namin na pwede ka nang umalis, bibigyan namin ng shifting order. Otherwise, 500% penalty ka sa akin. Buti na lang at nakapaglayag ng muli ang ilang fast craft mula rito dahil gumanda na ang panahon. Di tulad kahapon ang tumigil ang kanilang operasyon. Inaasahan pa namang aabot sa 20,000 ang sasakay rito ngayong bisperas ng undas, papunta sa Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz at iba pa. Kabilang sa kanila si Lay, na dadalaw sa puntod ng ina na inalagaan niya ng maraming taon matapos ma-stroke bago pumanaw kamakailan. Napakahirap po nung walang nanay. Pero lahat naman po doon. Ngayon naman po mas okay na siya. Hindi na nahihirapan. Paglilinaw naman sa reklamo ng ilang delivery truck driver kahapon na may mga pinasisingit umano sa pila ng mga sasakyang pasakay ng roro. Pinupuno lang daw ang espasyo ng roro ng mga sasakyang kaya pa ang laki at pambalanse sa timba. Malalagpasan talaga ang mga lagpas ang laki at bigat. Yung master of the vessel, nakikita niya, ito para pumantay yung balanse ng barko, kahit ikaw ang susunod, isasakay yung isa. Because of this stowage plan on safety.
Samantala, Mel, mga kapuso, patuloy pong sinisikap ng mga naapektuhang bayan sa Batangas na bumangon mula sa hagupit ng nagdaang bagyong Christine. Sa aerial inspection ng PNP Air Unit, makikita ang lawak ng pinsalang dinulot ng bagyo gaya ng gumuhong tulay sa Barangay Binibinwang at Barangay Subic Ibaba sa munisipyo ng Agoncillo. Pati na rin po ang mga tipak ng lupa matapos ang landslide dahilan para masira ang mga bahay sa Barangay Binibinwang. Sa kabila nito, nahatiran na ng relief goods ang mga naapektuhang residente ng barangay na ito na na-isolate o hindi agad narating dahil walang madaanan. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas Port. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Half day na ang ilang empleyado kanina kaya lalong dagsa ang mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Mahigpit na ang seguridad doon at 3 bus driver ang nagpositibo sa drug test. At live na nakatutok si June Veneracion. June, ilang pasahero ang inaasahan dyan? Nako, Vicky, malaki-laki dahil sa pagtataya, kung magkakatotoo ito, Vicky, posibleng umabot sa 200,000 ang mga pasahero ngayong araw dito sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa ngayon ay tinitiyak naman ng PITX na meron silang mga sapat na bus na sasakyan ng mga pasahero pauwi sa kanilang probinsya. Sa entrada pa lang ng PITX, nagkakaroon na ng pila dahil sa dami ng mga pumapasok na pasahero pauwi ng kanilang probinsya para sa undas. Kung kahapon umabot sa 168,000 ng mga pasahero, ngayong bispera sa undas, inaasahan na mas lolobo pa ang bilang. Ngayon, no, ang estimate natin di bababa sa 190 to 200,000 passengers. So napakataas niyan. Pero tiniyak ng PITX na hindi kukulangin ng mga bus sa terminal. Wala na rin daw suspendidong biyahe dahil sa nagdaang bagyo. Para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga pasahero, may mga random drug test sa mga driver ng bus. Kahapon, 3 bus driver ang nagpositibo sa droga. Kinumpiska ang kanilang lisensya. Sasailalim sila sa confirmatory drug test. Let this serve as a warning sa ating mga pampublikong sasakyan na tsuper na lagi po natin ginagawa to, no, para siguraduhin yung kaligtasan ng ating mga mananakay. Kabilang sa mga humabol na makauwi sa undas ang magkakaibigang ito. Bit-bit nila ang mga bulaklak na sinadya pa nilang bilhin sa Dangwa sa Maynila para maiuwi sa Cavite. Hindi man ganoon kasiksikan sa loob ng terminal, may mga ilan pa rin na kinailangan ng atensyong medikal. Kadalasan po is high blood, sir. High blood po. And then, cause din ng high blood natin, kadalasan mga walang tulog. And then, excited po sa makauwi rin sa kanya-kanyang probinsya po. Para iwas stress, sinamantala ng pasaherong ito ang pagkakataon na makapaglibang habang hinihintay ang kanyang biyahe. Sa totoo lang po, sir, gusto ko po maglaro ng ganito. Nag-enjoy po kasi ako. Isang mascot naman ng PNP ang nagbigay ng konting aliw sa mga pasahero. Halos kasabay niyang bumisita sa PITX ang bagong hepe ng NCR Police Office na nag-inspeksyon sa lugar. Sabi niya, 12,000 pulis ang nakadeploy sa Metro Manila para sa undas. Yung mga threats na nakakarating sa atin are just common na mga threat na sinasabi natin na pickpocket, akat bahay. But yung terror threats, wala tayong namamonitor so far. Nag-inspeksyon din ng mga opisyal ng MNDA. Sabi nila, pwede nang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus hanggang alas 5 ng umaga sa November 4. Wala naman tayo nakikita, kinakailangan adjustment. In fact, ang EDSA ngayon ay medyo maluwag-lag na except nga doon sa mga bus terminals. Sa mga pasaherong gusto pang humabol, Vicky, ay sabi ng PITX, meron pa naman daw biyahe hanggang alauna ng madaling araw. Pero kapag hindi sila umabot, ay pwede naman daw silang magpalipas ng gabi dito sa loob ng terminal at ipagpabukas na lang ang kanilang biyahe. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Kapwa bumaba ang trust at performance ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong third quarter ng taon, bagamat suportado pa rin ng karamihan ang bilang. Base yan sa pinakahuling tugon ng masa survey ng grupong Octa Research. Nakatutok si JP Soriano.
Sa inilabas na non-commissioned survey ng grupong Okta Research, parehong bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Statistically unchanged ang tawag ng Okta, saan ito'y bahagyang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Pero significant o kapansin-pansin daw ang pagbaba ng rating ni Duterte nitong Setyembre. Bagamat karamihan ay nagsabing tiwala pa rin sila sa Vice Presidente, pero bumaba ito sa 59%. 6 percentage points na mas mababa kumpara sa 65% noong Hulyo. Base sa mga nakaraang survey ng Okta, downward trend o pababa ang trust rating ni VP Sara mula March 2023 kung kailan nakakuha siya ng 87%. 69% naman ng mga respondents ang nagsabing tiwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Bahagyang mas mababa kaysa sa 71% noong second quarter. Pero ayon sa Okta, pasok daw ito sa margin of error na plus-minus 3%. Karamihan din sa mga respondent ang naghayag ng pagtitiwala kina Senate President Francis Escudero sa trust rating na 67% at kay House Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 61%. Bahagya namang tumaas ang trust rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa 15% mula 13% nitong Hulyo. 8 percentage points naman ang ibinaba ng performance rating ni Duterte na nasa 52% kumpara sa 60% na rating niya noong second quarter. 66% naman ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap sa tungkulin ni Pangulong Marcos. Bahagyang bumaba mula sa 68% noong Hulyo. 65% naman ang nakuha ni Escudero. Mula naman sa 63% itong Hulyo, bumaba sa 62% ang mga nagsabing nasisihan sila sa pagganap ni Romualdez, habang tumaas naman sa 14% ang performance rating ni Gesmundo. Si Escudero nagpasalamat sa tiwalang ibinibigay sa kanya at sa Senado. Patuloy daw niyang pagbubutihin ang pagsisilbi sa bayan kahit mataas o mababa man ang resulta ng survey. Sinusubukan pa naming kunin ang reaksyon ng iba pang opisyal. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At sa mga hahabol sa pagbiyahe ngayong undas, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Ms. Vicky. Mga kapuso, unti-unti na pong lumalayo sa ating bansa ang Bagyong Leon, pero hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang babala sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaninang hapon naglandfall ang Bagyong Leon, dyan po yan sa southeastern Taiwan. Huling namataan ang mata ng Typhoon Leon sa line 320 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 155 kilometers per hour at pabugso naman na abot ng 255 kilometers per hour. Northwest po ang kilos ito sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Matapos magdamag maramdaman ang bagsik ng Bagyong Leon sa Batanes, ibinaba na po ng pag-asa ang wind signal sa ilang lugar. Mula po sa signal number 5 kagabi, signal number 2 na ngayon dito sa northern portion ng Batanes, particular po sa Itbayat, habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi po ng Batanes, ganun din sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at sa northern portion ng Ilocos Norte. Asahan pa rin sa mga nabanggit na lugar yung malakas sa bugso ng hangin dahil po yan dito pa rin sa Bagyong Leon. Pagkatapos tawirin ang Taiwan, pipihit na po itong Bagyong Leon pa northeast at babaybayin po nito itong Taiwan Strait hanggang sa tuluyan na po yung makalabas ng Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong gabi o kaya naman po ay bukas ng madaling araw. At kahit po nasa Taiwan na po yan ay sako pa rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ramdam pa rin po ang epekto ng bagyo at nung trough o yung extension na tinatawagin po natin na buntot nito at umaabot pa rin yan dito po sa ilang bahagi pa ng ating bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, ganoon din dito sa Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin, ito po yung nagkukulay orange at ibig sabihin po yan heavy rains, inaasahan po yan dito sa may Ilocos Region, pababa po dito sa may bahagi ng Mindoro
Mindoro at Palawan. May tsansa rin po ng ulan sa Visayas at ganun din sa Mindanao, gaya na lamang dito sa Panay at pati na rin po sa Negros Islands, pati na rin dito sa may eastern and central portions ng Visayas, pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. Inaasahan po natin may mga malalakas sa pag-ulan, lalong-lalo na kapag may thunderstorms. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa rin po ng ulan bukas, lalo na bago magtanghali at posibleng magpatuloy po yan hanggang hapon o kaya naman ay hanggang gabi. Sa mga babiyahe naman by sea o yung pong tatawid sa dagat, magiging maalon pa rin at delikado sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang maglayag. Dito po yan sa northern at pati na rin po sa western seaboards ng northern Luzon at ilang bahagi rin nito nga Cagayan. Samantala, sa special weather outlook naman ng Pag-asa ngayong undas, may tsansa po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan bukas, November 1, dito sa northern at central Luzon, Cavite, Batangas, ganoon din po sa occidental Mindoro at sa northern Palawan. Ito po ay dulot pa rin noong trough o yung buntot nga nitong papalayo na Bagyong Leon. Pero pagsapit naman ng November 2, ganoon din sa November 3, inaasahan naman po natin unti-unti nang gaganda ang panahon sa halos buong bansa, maliban na lang po sa localized thunderstorms na madalas po nating maranasan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya sa mga bibisita po sa sementeryo, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Dahil lubog pa rin sa baha, nangangamba ang ilang taga Camarines Sur dahil sa muling mga pag-ulan doon. Sa kabila niyan, hindi napigil ang pagdalaw ng marami sa isang binahang sementeryo. Nakatutok si Ian Cruz. Baha pa sa 6 na barangay sa Bula, Camarines Sur, dulot ng bagyong Christine. Pero muli na namang bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw. Pangamba tuloy ni Risa na nakalubog pa ang bahay sa baha. Takot na po, baka bigla na pong tatas tong tubig. Ayon sa MDRRMO, 2 ang nalunod sa bayan ng Bula sa kasagsagan ng mataas na baha. Isang di nakilalang bangkay pa ang natagpuan sa bayan. Sa ngayon, dumadaing pa rin ang tulong ang marami dahil di alam kung paano babangon sa unos. Nagsusumikap naman daw ang LGU na maghatid ng dumarating na tulong. Pero habang wala pa, nagtiyaga na munang manghuli ng isda sa baha si Joseph. Naglagay po ako ng lambat doon sa gitna ng mga taniman ng palay para may makuha kong pang-ulam namin mamayang gabi. Masakit naman ang kalooban ni Aling Nelda sa tuwing tinitingnan ang kanyang palayan. Malapit na raw kasi ang anihan pero sayang dahil nalubog sa baha. Lugi tuloy at wala nang pangsimula sa pagsasaka. Ang hiling po namin, bigyan po kami ng bini, ng kapital nito para naman makabawi-bawi kami. Laking pasasalamat naman ni Mang Albert sa asong si Umo na siya raw nag-alerto sa kanya sa paglaki ng tubig. Kumakaul siya, parang naghingi man siyang ng tulong. Sa gitna naman ng evacuation center, nakaburo lang isang 31 anyos sa babae. Inatake raw ito sa puso matapos tumaas ang tubig sa evacuation center kung nasaan ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang kapatid, 2 araw pa bago siya nadala sa ospital kung saan na rin siya namatay. Yung tubig nga po, hindi na po kayang dumaan ng mga ambulansya. Di rin nakaligtas sa baha ang Bula Public Cemetery. Lagpas taong baha ang tumama dito sa bayan ng Bula at dito nga sa kanilang sementeryo makikita natin yung bakas ng tubig dito sa mga nicho. Pero magkagayon man, putikan man itong lugar na ito at may baha pa rin, sinisika pa rin bumisita ng mga kababayan natin dito bilang pagpapahalaga sa mga mahal nila sa buhay. Kahit po nalawag kami, sila pa din unahin naming linisan. Tapos mag-aano na po, araw na nila. Sa bayan ng Balatan, hirap pa rin ang mga residente papasok at palabas ng bayan dahil sa malalaking landslide. Pero sa iba, pagkakataong kumita sa pagbaba at pag-akyat ng mga kargamento sa bangin. Kahit pa ang mabibigat na tangke ng LPG, kumita lamang ng 600 to 800 pesos. Kaysa naman po sa tumambay lang, iga-iga dun sa bahay, wala naman nakukuha. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Hinagupit man ng unos, hindi pa rin nawawala ang pagbabayanihan ng mga Pinoy. Sa isang barangay naman sa Polanggi, pera kapalit ng putik ang naisip ng barangay para bigyan ng kabuhayan ang mga residente. At nakatutok si Chino Gaston.
Ganito kakapal ang putik na iniwan ng pag-apaw ng ilog at palayan sa mga bahay ng barangay Ubaliw sa Pulanggi, Albay matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Para mapabilis ang paglilinis at makatulong na rin sa mga nasalanta, naisip ng barangay na bilhin ang kada maliit na sako ng maiipon nilang putik. 10 piso lang naman kada sako. Pero sa dami ng putik sa lugar, naubos ang pondo ng barangay. Siguro hindi ka ako gagastos ng mga 10,000 or mga 1,000 sacks. Pero 2 days pa lang naka-accumulate po kami ng 1,980 sacks. So nag-total po siya ng 19,800. Tigil na muna kasi yung LGU naman po, nag-provide naman po sa amin ng tupad. Pero dahil nawala namang presyo ang pagtutulungan, tuloy ang paglilinis ng mga residente. Nagbayanihan din ang mga taga-bayan ng Jovellar para malinis ang kanilang mga kalsada malapit sa ilog. Bahagi ng pagsisikap na makabangon. Kahit marami pa ring tumutuloy muna sa evacuation center. Pag nagsignal number 1, may alis na sila ang mga tao. Sa bayan ng Uwas, mga residente na ang nangangasiwa sa pagbantay sa tulay na ito na hindi na pwede daanan ng mga sasakyan dahil wala ng pundasyon sa ilalim nito at pwedeng bumagsak anumang oras. Barado rin at hindi madaanan ng kalsada mula Libon at Pio Duran dahil sa mga landslide. Dito namin nadatnan ang mga naghahatid ng mga package na namumroblema kung paano itatawid ang mga delivery na 1 linggo nang delayed. Siguro pag mayroon na pong access sa kalsada, baka maiatid na po namin ng yung mga parcels po nila. Try po namin sir sa kabila, sa backdoor, yung Pioduran. Pwede doon, galing kami doon. Malayo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kanina pa nagsimulang bumigat ang trapiko sa mga expressway at aasahan daw yan hanggang mamayang hating gabi. Live po mula sa Balintawak, nakatutok si Mark Salazar. Mark! Emil, nako kanina pa nga sinusubok ang pasensya ng mga motorista, yung babiyahe pa norte. Dapat talaga napakahaba ang baon nilang pasensya. Dapat ay mas mahaba pa sa mahigit 1 kilometro na itong pila ng mga sasakyan papasok pa lamang ng Balintawak Toll Plaza. Ayon sa traffic monitoring ng NLEX, napansing pautay-utay simula kagabi ang buhos ng mga biyaheng panorte na tansyang aabot ng halos 400,000 sasakyan. Dahil utay-utay, hindi raw tumukod ng sobrang haba ang traffic at hindi rin sobrang tagal. Sabi ng ilang motoristang nakausap namin, natuto na silang makiramdam para iwasan ang exodus. Kailan po balik niyo? Mga siguro mga tunang madaling araw po. Mabali, madaling araw po. Para iwas po sa traffic. Marami sa mga bumiyahe ay pamipamilyang mag-outing daw muna saka nadadalaw sa kanilang mga yumao pag maluwag na ang sementeryo. Kano ba kayo karami? Patalaki naman ng rice cooker mo. Marami, bale 10 kami magkakapatid. Tapos lahat kayo nag-reunion, walang absent? Bale yung kuya ko lang, sama na. Ay sa kuya ko, Kuya Ali, sana nandito ka. Nakadalaw naman na kayo sa Patay? Sa linggo po, para hindi pa masyadong maraming tao. Okay ang plano ninyo? Dagsa ng tao po kasi, kaya iwas din sa mga bata. Tinggalan Aurora? Opo. Sino ho nandoon? Wala, tropa lang. Bakasyon lang. Wala kayong patay doon? Ay, wala. Hindi kayo dadalaw sa Patay ngayong undas? Dadalaw kami advance. Palaging pinapaalalang sigurado dapat ang kondisyon ng sasakyan at ng magmamaneho, lalo na kung long drive. Matik naman daw yan, sabi ng mga sanay na sa biyahe. Kailangan yung tubig, kailangan laging check yung tubig. Tsaka yung brake, kailangan importante yung brake. Opo. Yung tubig, tsaka yung mga pangangailangan ng namin, mga pamilya. Para sigurado pong walang safety po pag sa biyahe. Kondisyon po ng pangatawan. Opo. Dahan-dahan lang, hindi mo yung katamtaman lang ang bilis. Mga 80-60 ganun lang po. Siyempre, sa motor naman dapat kondisyon ng motor mo. Marunong ka mag-kondisyon ng motor? Ay, chainsaw wheel lang naman, linis importante dyan. Tsaka PMS, dalhin nyo po usually sa service center. Kayo ganun? Opo, pagka PMS. Simula 3:00 ng hapon, hindi na umiksi sa kalahating kilometro ang pila ng papasok ng Balintawak Toll Plaza. Pagpasok ng NLEX, 40 to 50 kph na lang ay itatakbo ng sasakyan dahil sa naiipong volume ng pinagsama-samang galing Balintawak,
Valenzuela at Mindanao Avenue. Ang volume na ito ay umaabot minsan hanggang may kawayan. Tuloy-tuloy po ng ganito yung sitwasyon at inaasahan natin na hanggang mamayang alas 10 or baka nga abutin po tayo ng bago maghating gabi nitong nakikita nating volume ngayon. Sa South Luzon Expressway naman, mas maagang nagsikip ang daloy ng trapiko. Pero alas 4 ng hapon, tumukod ng higit sa 1 kilometro ang traffic sa parehong southbound at northbound. Sa southbound, ang tukod ng traffic ay mula pa sa off-ramp ng Skyway. 3.5 kilometers na traffic yan hanggang sa San Pedro. Habang sa northbound naman o pabalik ng Maynila ay 1.5 kilometers na tukod bago marating ang Alabang Viaduct. Isa pang abiso para naman sa mga dadaan ng NLEX bukas naman, magkakaroon po ng whole day event ang Iglesia ni Cristo sa Philippine Arena. Kaya ayon sa NLEX, sa pamunuan ng NLEX ay asahan ng pagbigat ng trapiko mula dito sa Balintawak hanggang doon sa Bocaue exit. Lalo na yung mga maagang oras bago yung start ng event na 9 a.m. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Rebirth as a woman para kay Julian San Jose ang shocked na pagpo-post niya as a calendar girl. Di lang breaking boundaries, women empowerment din ang gustong isulong ng Asia's Limitless Star sa kanyang bagong milestone. Makichika kay Nelson Canlas. Patid ko, mga panguhus ka sa inyo. From Maria Clara to sexy siren real quick. Isang pleasant surprise para sa marami ang pagkakapili kay Julian San Jose bilang isang calendar girl for 2025. Breaking boundaries si Asia's Limitless Star sa kanyang move, ang pag-post ng sexy, kadikit ng women empowerment para sa kanya. Na-surprise ka ba? Pati na-surprise din ako. Para siyang naging sa akin rebirth as a woman. Kumaga, this is a new chapter of my life then. And, welcoming new blessings, welcoming new opportunities. And I'm just very, very excited and looking forward sa mga mangyayari pa. Ayon kay Julian, ipinagmamalaki niya na anyone can be comfortable in their own skin at any age, size, or skin tone. Tulad ng mga Kapuso stars na naging calendar girls in the past, kagaya ni na Kapuso primetime queen and two-time calendar girl Marian Rivera, Kapuso dramatic star Sanya Lopez, at Solen Yusuf. Parang sabi ko, ang galing kasi talagang yung mga kababaihang ito, sobrang lakas ng influence and talagang exceptional talaga yung mga kababaihang ito, very, very powerful in their own way. So I also want to make a mark as well and use this platform for what I stand for and yung mga advocacies ko din as a person. Naging biroan tuloy sa mga comments. Julian embraced this challenge dahil malapit na raw siyang magpakasal. Ilang mag-isa na pang init Pero siguro darating naman tayo sa point na yan, Kuya Nelson. Right now, I'm just not really rushing into anything. I'm still, enjoying. We are enjoying kami ni Ray. And, Raver has always been so supportive sa lahat ng mga decisions ko. Sa social media, binati ni Raver Cruz ang girlfriend at tinawag siyang isang obra maestra. Super proud daw ito kay Julian. Bibigyan raw ni Julian ang boyfriend ng kalendaryo with the following dedication. I love you. This is for you. Mwah. Love. Excited nga siya na magkaroon nga ng physical copy nung calendar kasi gusto niya raw ipaskill sa kanyang kwarto. Thankful naman si Julian dahil kinilala ang The Voice Generations bilang national winner ng Asian Academy Creative Awards bilang best adaptation of an existing format. Very, very happy din kasi ito yung platform na nakikita ng mga tao na natutupad yung mga pangarap ng mga kabataan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hinalugog ng mga otoridad ang isang business process outsourcing o yung BPO sa Bataan.
matapos sa reklamo ng labor trafficking ng ilang pong mga Pilipino. Bukod pa yan sa ilang dayuhan na hindi naman umano makalabas. Nakatutok si Salima Refran. Sa bisa ng search warrant, sinalakay na pinagsanib na puwersa ng AFP, PNP-CIDG, PAOK at Bureau of Immigration ang Central 1 Bataan sa Bagak, Bataan. Meron ho kasi kami natanggap na reklamo ng mga Filipinos na biktima na po sila ng labor trafficking dito. Ngayon meron din pong mga foreign nationals na nandito sa loob na hindi makalabas. Rereklamo yung mga foreign nationals na wala silang liberty na lumabas rito at umikot. So parang merong indications of labor trafficking dito kasi kontrolado yung movement ng mga foreign nationals. Yung mga Pilipino naman po kaya nagreklamo sapagkat una, ang sabi ng isa, nahirapan na po siya sa trabahong dito sapagkat ang daming scamming. 15 foreign nationals ang subject ng warrant, pati na ang paghalughog ng 7 gusali ng compound. Hile-hilerang mga computer, mga cellphones at mga devices yung nakita dito sa work area ng sinalakay na BPO dito sa Bagak, Bataan. Pero kaiba dun sa mga sinalakay noon ng mga pogo, ang mga empleyado dito, karamihan, mga Pilipino. May mga nakuha rin mga SIM cards at iba't ibang mga gadgets. Dadaan ang lahat ng ito sa forensic examination ng mga otoridad. Isang BPO o business process outsourcing ito at hindi isang internet gaming licensee. May mga permit ang BPO mula sa lokal na pamahalaan at pati na sa Authority of the Freeport Area of Bataan. Pero sabi ng mga otoridad, wala siya nung secondary permit galing sa PAGCOR, although tama yon. BPO siya, tapos binigyan siya ng permit ng yung tinatawag nating investment promotion area. Kailangan pa rin ng secondary permit coming from the PAGCOR. Nang suriin ng ilang mga computer, nakita ang naglalakihang mga halaga. Online scams, primarily sports betting scam. Ang lahat ng ito itinatanggi ng CEO ng Central 1 Bataan. Not true. We are running a business. We are complying to DOLE. Nothing to hide. We are just a business services support company. Wala po kaming scam na nagagawa po dito. Ayon sa Central 1 Bataan, nasa 1,500 ang empleyado nila. 95% dito, mga Pilipino. Isa sa ilalim ang lahat ng empleyado sa processing at profiling. Aalamin naman ang immigration status ng mga dayuhan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Spooky, scary, and sexy. Iba't ibang looks ang ibinida ng Kapuso at Sparkle Stars ngayong Halloween. Na rock ang get-up sa kanilang costumes. Isa na riyan si Kaylin Alcantara na nag-alam mambabarang sa isang photoshoot. Channeling Tay-Tay naman si Rian Ramos na very much ka-look-alike ni popstar Taylor Swift. Mapapa-thank you Beyonce ka naman sa get-up ni Michelle D as Queen Bee. Inspired ng looks ni Beyonce from her Cowboy Carter album. Ipinlex naman ni Mommy Marian Rivera ang kanyang bunsong si Sixto na waging best in costume as Iron Man. Nag-change costume pa si Kuya Sixto as Super S. Very cute si rin si Sky Magno as Little Bell Boy na twinning pa with Mommy Max Collins. Sa katatapos lang na Shake, Rattle and Ball 2024, nagpasiklaban din sa kanilang looks ang Sparkle Stars and content creators sa theme na Cirque. Sina Ashley Ortega, Roxy Smith, Shube Etrata at Sky Chua dumating dressed as angels. Napeg daw ang supermodels na rumampa sa isang sikat na lingerie fashion show recently. Na-inspire kami kasi we watched Victoria's Secret last week. 2 weeks ago. Karir naman si Therese Malvar as vintage fortune teller. So I decided to go vintage. So ito yung mga fortune teller nung lumang panahon. Gayon din sina Olympic double gold medalist Carlos Yulo as Chucky in crop top and girlfriend Chloe San Jose as Tiffany. Spotted din si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez with daughter Anya. Iya, kanina naman may pa-trick or treat din para sa kids. Effort din ang mga bata sa kanilang costume. Ilan sa mga waging best in costume ang tiyanak, headless vampire at ang creepy head in a plate costume. Ayan muna ang latest, Iya. Ito na nga, ready na ako. Kikizumba na rin ako dito sa mga tita at mga lola ko
dito sa Tondo. Balik sa'yo. Happy Halloween, Iya! Let's go! Maraming salamat, Aubrey Crampel! And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Talo ka, Iya. Talo ka ni Aubrey. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 55 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, live mula rito sa Manila North Cemetery, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.